Parang very energetic kayo ngayong gabi, ah. Oo, kakakain ko lang kasi kaya busog na ako Yes. eh. Yeah. Eh, Inunahan ko na kayo. yung iba, nakakain na kaya? Nag-hi sila sa'yo. Yeah. Good evening. Fire Hello, away, good evening. Bong. Yes, sir. Can I proceed? Yep, go ahead please, Bong. Okay, thank you, Sir Titos. So good evening, everybody. So let me share my screen. So, sorry. Maganda yung background mo, kulay berde. Bagay na bagay talaga. So let me know kung nakikita niyo na po yung aking screen, ha. It's coming, Bong. We got you. Ayan. Okay, kita na po ba? Yes, fire away, please. Okay, so lahat green, background green, shirt green, pati yung yung ating slides green. Ayan. Green na green. Okay, so good evening to everybody, and I'm happy na nasa second month na ho tayo, no? This is session 2 nung ating ah, parang annual to eh, annual training na tinatawag natin. Okay? So our topic for today is all about growing plants in raised bed garden. Okay? So, unang-una siguro, pag-usapan muna natin, ano ba ang raised bed gardening? So, if we say raised bed, it is a freestanding box or frame, traditionally with no bottom or top. Parang ibig sabihin, parang kahon lang talaga siya eh. So, ito, pwedeng kahoy, pwedeng concrete, or anything that can hold yung lupa na pagtatamnan ho natin. Okay? And of course, mainam din siya kung nasa sunny spot, no? Saka ang mainam dito, we can put good quality soil. Okay. So, raised bed gardening is a form of gardening in which the soil is enclosed to 1 to 1.2 meter wide, which are usually made, ayan, lalagyan natin wood, rock, or concrete, which can be nasa sa'yo na kung ano yung prepare mong haba o lapad yung gagawin mong raised bed. It will depend dun sa, kumbaga, space na pwede mong paglalagyan. Okay? So, ano ba ang raised bed, Kung pag-usapan natin raised bed, if we trace back, 300 BC, when the pre-Hispanic people of the Andes used them to prevent erosion. So, kumbaga, una-una pa lang, parang ginagamit lang ito na, kumbaga, pang hold sa mga lupa para hindi matibag or maano yung mga lupa. Pero later on, parang nagkaroon sila ng idea na kumbaga parang mainam na itong ginawa nilang parang to prevent lang yung erosion is pwede palang tamnan, no? So, ano ba yung mga type nung raised bed garden natin? So, una-una, raised ground bed. Ito yung kumbaga parang garden type siya na wala kang ginamit na mga pangharang. Kumbaga, inangat mo lang siya, para to avoid yung kumbaga yung area na yan is medyo mababa para ma-avoid lang na masubmerge po siya, no? It is the simplest form of raised bed. Flat top mounts usually 6 to 8 inches high. They require no materials other than additional soil. Okay? So, yun po yung isang type ng raised bed ho natin. Okay. Second, yung supported raised bed, So, constructed by a building a framework with wood, stone, brick, or plastic. So, usually, kung meron kang mga tinatawag nating mga concrete pot, or garden, dun sa, mo. So, you can plant different kind of vegetables as long as, kumbaga, meron lang siyang support, Ito yung tinatawag nating uh, trellis. Okay? And then the third one, is containerized raised bed. So a raised bed with 10 inches to 12 inches walls which offer more protection to plant in high traffic areas near sidewalk.
So, sa urban, pwede po ito, ano, na pwede ho nating gawin. Especially if you have, kumbaga, enough space, ano, para mag-put up. So, ano ba yung advantage, ano, kung meron tayong mga raised bed garden, especially in urban areas? Number one, para tayo magkaroon ng pagkukunan ng mga vegetables natin. Parang yung kanina nga na sinasabi na instead of or either a bouquet of instead of bouquet of flower, no, it's bouquet of vegetables. Parang ganun, 'di ba? And then ang isang kagandahan pa niyan, it can really help dun sa pag-absorb, ano. Alam naman natin yung symbiotic relationship ng halaman saka nung tao, ano. They absorb carbon dioxide and they release oxygen. So, parang mainam ano sa environment natin. So, could you imagine ano, kung sa urban areas halos lahat ng bahay may mga raised bed sa kanilang bakuran. So, napakainam na tignan, napakaganda, no? And aside from that, ano, is it really help, ano, para ma-neutralize yung hangin, ha? Yung oxygen ba, na kino-consume din ho natin. Okay? And then, nababawasan yung mga carbon footprints because na-absorb ng mga halaman. Okay? Ano yung benefits na makukuha natin sa raised bed garden? So, number one, portability. So, you can easily move a raised garden box around in your yard. So, kung meron kang mga a simple or light lang na mga materials na ginamit mo as raised bed. So, pwede mo siyang ilipat-lipat, ano. And then, you can put in sa magandang spot, ano, na pwedeng makakuha siya ng sunlight, ano. Kasi most of our vegetables naman is kailangan talaga nilang ano yan eh, ng enough sunlight, ano. Pero if you choose na to plant ano yung mga halaman na medyo hindi naman kailangan nung maraming sunlight, ano, so you can put it in a shady area. So ano ba yung mga example na halaman ano na pwede nating ano itanim? Ang pinaka specific na crop niyan is yung ginger, yung luya, no? Hindi kahit na medyo hindi siya masyadong kumbaga makakuha ng sunlight, medyo shady siya. Okay, gustong-gusto po yun nung ginger. But the rest, halos kailangan na talaga nila ng sapat na sunlight. Okay? Accessibility, ano? So you can easily reach every single plant in the garden, which allows you to easily water, weed, inspect, and pick the plants. So, ibig sabihin yan, yung pong raised bed garden mo, ano, parang pwede mo siyang maikutan, no? Para nang sa gano'n, kung may mga may concern, may problema doon sa mga halaman, you can easily address, no? Kumbaga, kung medyo merong matamlay, medyo mahina, ano, so pwede mo siyang, kumbaga, specifically i-fertilize siya, ano, parang in-nurture, ano, yung mga halaman na yun para makasabay naman siya sa mga other plants, ano. And then, pagka may mga insekto, ano, pwede mo siyang ma-trigger kaagad, ano, ma-address kung may mga weeds na tumutubo, ano, pwede mo siyang ano, matanggal kaagad. Okay? And then, not expensive kasi you don't have to spend a lot of supplies you will use to build a raised bed, no? So, marami tayong pwedeng, ano, pwedeng gawin, ano? Is ang example niyan, kung meron kayong mga ano, yung mga container, mga plastic container, pwede na rin yun na pwede ho nating gamitin as one of our raised bed. Kung meron kang mga kumbaga may mga retaso na mga plywood or whatsoever, as long as may ano ka lang, kumbaga may mga support na mga ano, na pwede niyang i-hold yung mga lupa, ano. So, pwede na po 'yan. Okay. And then ang mainam nun ano, puwede kang makapili nung lupa na ilalagay mo, ano. So, tayo naman ano 'pag nagtatanim ho tayo, 'di ba na-observe ho natin kung nasa rural areas ka,
dun sa mga areas no kung saan tayo nagtatapon ng mga waste, ano, yung mga decompose na materials na pinagbalatan ng mga prutas, mga gulay, ano, kung saan mo tinatambak. Ito po ay nadidecompose, no, and parang nagiging soil-like yan. So, napakainam po nun na yun po ilagay natin doon sa raised bed natin. Kasi you will assure na ito po ay mga rich soil talaga. Okay? And then, better soil drainage. Pag kasi nasa raised bed ka, ano, ang mainam niyan, pag nagdidilig ka na, so, madali talagang nagsasubmerge yung tubig, no? So, unlike doon sa in-ground, ano, na inangat mo lang nung ano, pagka kasi medyo mababa pa yung area kung saan mo nilagay, baka doon nag-iipon yung lupa, yun yung mahirap, ano? Pero kung nakaangat yung pinagtatamnan mo, so well and good, mas madaling madrain, no? Yung ating mga garden. Okay? No need for tilling. So, yung iba kasi kailangan pa nilang gumagamit sila ng piko, no? Especially sa raised bed na ano. Dito kasi konting halu-halukay lang ano, so pwede na nating tamnan. Kasi ang lupa naman dito is hindi naman siya nagiging compacted eh. Kasi most of the time, ang inilalagay ho natin dito is yung mga rich soil talaga. Okay? Or either it is kumbaga composed ng mga different no ng mga organic materials na pwede ho nating ilagay doon sa ating raised bed. Okay? And then early planting o di kaya off season. So you can plant on raised bed ano earlier in the season ano because the soil dries faster than the warm or quickly for planting than soil at the ground level. So ibig sabihin niyan ano pagka kasi sinabi nating off season ano mas nakakapag-produce ka nung vegetables mo, especially kung medyo maluwang ng konti yung ano mo, yung raised bed mo na medyo sobra-sobra sa consumption niyo. Pagka kasi ibinenta mo yan, medyo mas mainam ang presyo niyan. Okay? Kasi nga, di nyo ba na-observe, ano, there are vegetables na parang lately lang, ano, ang kamatis, ano, sobrang mahal, 'di ba? Kasi nga off season siya. And then yung mga ibang mga gulay, ano, ma-observe mo 'yan eh. Pagka naka-off season yung certain vegetables, talagang mahal ang presyo niyan. Okay? And then tayo naman sa raised bed ho natin, if we plant ano during that season, sabi nating off season, kumbaga parang if you have the vegetables, parang yung sample, kamatis na lang, na kumbaga parang parang kumbaga hirap na hirap kang bumili sa kano ba yung pinakamahal na nabili ng kamatis ni Mrs. Parang sa isang piraso, parang nasa 10 pesos yata or 15 pesos, something like that. 'Di ba? Pero if you have ano yung vegetables na yan, kamatis na yan, ano? So mas nakakatipid, 'di ba? And of course, sariwang-sariwa pa siya. Okay? And then less weeds, ano? So bakit less weeds? Kasi nga manageable po siya ano. And minsan kumbaga parang from time to time, kumbaga kunyari na ano mo siya na nakikita mo palagi, no? And then madali lang siyang tanggalin. Okay? Yan po yung kagandahan dun sa raised bed garden ho natin. And keeping critters out, ano? So, raised bed offer unique opportunities for pest control due to their construction. Minsan kasi, pagka in-ground, lalo na kung ang umaatake dyan is yung mga gumagapang, di ba? Na mga, let's say, mga insekto, no? Pwedeng meron kasi tayong mga ano eh, mga snails ano na hindi lang po sa palayan nakikita eh. It includes dito po sa ano sa mga gardens ho natin na sila yung sumisira ano sa mga halaman ho natin. Pagka naka-raised bed ka kasi sometimes medyo hirap nilang maabot ano.
yung mga halaman ho natin. And some of also nung mga ano, yung mga insekto, yung mga crawling insect ho natin, 'di ba? So, madali ho nating ma-trace, makita kung nandiyan po sila, presence po sila. Okay? So, it's up to us na to control or eliminate those mga insekto na yun. Okay? And then, better production. So, bakit better production? Kasi nga, yung lupa na nilagay ho natin doon is talagang rich soil po siya, ano? So, mas makakapag-produce tayo ng mainam-inam na vegetables, ano? Unlike doon sa mga usual na tinatamnan na ng mga gulay, kung na-observe nyo, pag hindi na sila naglalagay ng fertilizer, sometimes ang nangyayari, ano, doon sa mga tinatanim ng gulay is hindi gaanong nalaki or mga stunted, ano? Unlike kung doon sa raised bed mo, and assured ka kasi nga yung lupa na nandun is talagang mataba. Kasi piling-pili po siya. Okay? And then, pleasing view. Ito yung isang nabanggit ko kanina. What if, ano, lahat kayong magkakapit-bahay, ano, you have raised bed garden, ano, in your backyard. So, parang, tas puro green ang nandun. So, napakagandang tingnan. Aside as, 'di ba yung iba kasi ang ginagawa nilang parang pleasing view sa mga bahay nila, they plant different kind of ornamentals, puwedeng nakalagay sa paso or either naka-raised bed din siya. But what if ano, ang ilagay na lang natin diyan instead of, ornamentals, lagyan natin ng mga vegetables, 'no? Di naman tayo sinasabing tanggalin mo totally yung ornamentals kasi ornamentals is maganda naman pong ano, view para dun sa mga ano natin. But ang isang advantage lang kasi niyan, pag vegetables, ano, so kumbaga pleasing view na siya, meron ka pang mga libre at safe na gulay. Okay? And then also considered ang paggawa ng raised bed ano is pack exercise, no? So gardening can be your physical activity which can strengthen muscles that support the spine, ano, removing pressure from the spinal disc and face joint. So ang isang maganda pa diyan ano, alam naman natin na ang sunlight ano, especially in the morning ano, is nakakapagbigay ng vitamin D for us, 'di ba? Para kumbaga mas tumibay yung mga buto ng mga ano natin, okay? So there are a lot of ano advantage ano in doing sa raised bed garden ho natin. Okay? And then mainam din po ito sa mga starter ano. So kumbaga nag-aano ka nun nung garden mo, especially yung ating mga young ones, ano, they want also to plant yung mga vegetables kasi mainam pagka yung mga kids natin, we teach them, ano, na paano na mag-produce or kung saan ba nanggagaling, ano, yung mga gulay na kino-consume o kinakain ho natin. So, by way of, dun sa gardening, ano, way of raised bed gardening, so, maano ho natin, ma-educate ho natin yung mga kids ho natin. Okay? Now, paano ho natin i-maintain, ano, or i-take care yung ating mga raised bed gardens, no? So, number one, starting with soil, ano, so the ideal soil is moist, ano, contains many air spaces and rich in organic content. Ito yung mini-mention ko kanina na tayo is makakapamili tayo nung tama o mainam na lupa na ilalagay ho natin dun sa raised bed ho natin, ano? Kung if you have ano yung kumbaga parang ano ka na nagpo-produce ka na ng organic fertilizer, kagaya ng vermicomposting, ano, mainam po yan. Or if you have yung parang naturally decomposed, no, na mga tawag nito, mga waste or mga basura, ano. So, mainam po yun, ano, i-incorporate lang ho natin dun sa ating garden. And
Yan, makikita ho natin do'n po sa pagtubo ng mga gulay ho natin na tinatanim is talagang malusog na malusog. Okay. And then one thing more ano, para mas maganda rin ano, yung kumbaga parang preparasyon ng lupa ho natin is we can apply it with APSA 80 ano. So yung APSA 80 natin ano, mainam po siya na soil conditioner ano. Kasi nga 'pag ini-spray ho natin 'yan dun sa lupa natin, it help to retain yung soil moisture, ano? And then naiwasan din yung soil compaction. So paano ba ina-apply yung ating APSA, ano? So i-dilute mo lang yung 80 ml, ano, 8 kutsara dun po sa 16 liters na tubig. Then yun po yung i-apply or i-spray mo directly dun sa raised bed garden mo, ano? Dapat 2 to 3 days before ka magtanim, ano, para may sapat na panahon para makapag-spread out, ano, makapag-penetrate yung ating APSA 80 dun po sa lupa natin, no, sa raised bed ho natin. Now, second, planting, ano, dun sa pagtatanim ano, although sinasabi na ho natin na you choose yung mainam na lupa ano, yung rich soil ano, pero minsan iba pa rin ano, kung meron kang treatment ano, dun sa buto ano. Especially you have yung pinakamainam na seed treatment. And isa po dun yung ating NutriPlant SD, ano. Yung SD natin is a powder form, you can just mix it dun sa buto, ano. Wag mo nang basahin kung ano man po yung buto na itatanim mo, ano. Any kind nung buto ng gulay, ano, pwede pong haluan ng ating SD. Kasi yung ating SD ito sa characteristic na sinasabi ho natin na static ability. Kumbaga kusang kumakapit dun sa buto, ano. So, ano pong advantage nun, pagka sumobra ka sa tinimpla mo, that's okay, no, itabi mo lang na maayos. Kasi nga hindi mo naman siya binasa. Ang delikado lang kasi sa buto ano, pagka nag-treat ka, ano, yung sa seed treatment at binasa mo na siya, ang mahirap kasi nun pagka ho na nabasa na 'yan ano, nag-swell na ano yung buto, kailangang itanim mo 'yan, ano. Unlike dito sa SD natin 'pag minix mo na kasi 'yan, wala naman pong, moisture or water involved, so it's okay kahit sumobra yung pagtimpla mo. Gaya ng na-mention ko kanina, iayos mo lang 'yan ng mabuti, itabi mo lang para pagka magtatanim ka ulit puwede mo na siyang gamitin, okey? And sabi nga dito, keep seeds dry during mixing, okey? And then dun sa didilig naman ano, so kailangan ho nating magdilig regularly ano. And I think that is manageable kasi hindi naman siya gano'n kalaki yung ano mo, yung raised bed mo. So you can easily water ano, yung, halaman mo, ano. Okay. So ang pagdidilig naman sa raised bed hindi naman palagi ano. Kumbaga i-observe mo lang na pagka medyo dry na yung ibabaw nun, that's the time mag-sprinkler ka nung water, ano. Kasi meron din yung mga pagkakataon na kumbaga, kahit na dry na ano yung pinakaibabaw niya ano, yung pinakailalim-ilalim niya is moist pa rin. So kumbaga yung konting pagdilig mo lang, that's enough ano. Maliban na lang kung sobrang dry na dry kasi, talagang maraming tubig ang kailangan niyan. Puwede mo namang i-sample 'yun, eh, kumbaga maghukay ka lang ano, sa matter of mga 6 inches ang lalim. Makikita mo kung yung depth nung lupa na 'yun is talagang dry na dry, talagang they need a lot of water 'no. Pero kung dun sa ilalim moist pa rin, so yung ibabaw niyan konting basa lang 'yan, that's enough, that's okay. And then mulching, ano, yung mulching is nakakatulong ho 'yan for water retention, with control, ano. So ano ho ba yung mga puwede ho nating gawing mulching? 'Pag sinabi kasi nating mulch ano, eto yung kino-cover natin yung pinakapuno nung halaman ho natin or
even yung the rest ng garden, kung kaya ho natin, ano? So, ano yung mga ginagamit natin? Shredded leaves, ano? Rice straw, ito yung dayami, ano? Grass clipping, ano? Or if you have budget, ano, pwede rin po yung plastic mulch, tinatawag natin. Okay? Ayan. And then, weeding. Doon sa pagdadamo naman, although binabanggit na natin kanina na manageable, pero we need to pull weeds as soon as you spot them sa raised bed mo. Kasi ang mahirap niyan, pag napabayaan ho natin itong damo na to, nag-matured, ano, and then makapag-develop siya nung flower, maka-develop siya nung seeds, ano, and later on, pag hindi ho natin napapansin yan, baka yung mga seeds na yun will scattered, ano, doon po sa raised bed mo. Kahit po tinanggal mo na yung pinaka-mother plant nung weeds na yan at naiwan yung mga buto, ano, nung damo na yan, pag magtatanim ka ulit, ano, either magugulat ka na lang, ano, dadami at dadami na yung damo. Because of that, deposits ng mga seed weeds, no? So, dapat, as early as young, yung mga weeds dapat tanggalin na natin, no? Wag na ho nating paabutin pa na mag-mature dyan, kasi yun nga, baka mag-propagate dyan, maka-develop, makaiwan siya ng mga buto ng damo, ano? And sometimes there are also weeds na ano ha, aside dun sa mismong buto na tumutubo, meron din yung tinatawag nating mga sucker, ano? Yung kumbaga parang ano siya, parang gabi, yung maliliit na ano yung ano. 'Di ba ang gabi pwede mong itanim ano, pati yung ano niya, okay? Parang ganun lang sa sucker. And one of those kind ng damo, ano ba yung ano no? I can remember yung ano eh. It is a Cyperus rotundus. Ano yun po yung scientific name niya, Cyperus rotundus, and English name is purple nut seeds. Yan. Tawag naman sa Ilocano is barsanga. Ano, yung pagka binunot mo siya, makita mo may mga sumasamang mga maliliit na parang may laman siya, ano, may tubers siya. Pag totally hindi mo natanggal yung tubers na yun, pagkaalam mo, tatanggal mo na, later on, mag-shoots ulit yun, yung dadamit na naman yan. Okay? So, yun din yung dapat po nating tanggalin. Ano, yung mga naiiwang mga laman sa ilalim ng lupa. Okay? Pest control, ano? So, visit raised bed garden often, ano, and take time to check plant dun sa sign kung meron pong mga peste o mga sakit, ano? Yung mga sakit naman, that is, ano yun, brought about ng mga fungus, mga bacteria. Pero I think, pagka manageable mo naman yung area mo, ano, hindi mo naman gaanong manito eh. May iwasan mo naman yan eh. Minsan lang kasi, pag overcrowded yung garden mo, minsan dyan nagbi-build up eh. Yung ano, kasi nagkakaroon ng parang gitgitan, pag mahangin, nagigitgitan, nagkakaroon ng opening yung mga halaman ho natin. Sometimes dun po pumapasok yung mga pungus, no? Pagka naman po insekto yan, madali mong matrace eh, kasi may mga kumbaga parang mga butas-butas na dahon, yung kinainan, parang ganun. Okay? So, it's up to us, ano, kung ano yung pwede ho natin gawin, ano. Kung manageable yan, meron naman tayong ano, para maiwasan mo, to spray mga pesticides, meron tayong mga botanical, ano, na tinatawag, na pwede ho nating gamitin as insect repellent, sorry yun, insect repellent or insect control, ano? Parang yung siling labuyo, di ba? Yung may ginagawa sila, siling labuyo, dinidikdik, binababad sa tubig, overnight, then kinabukasan yun po yung i-spray nila. Okay? That solution, pwede mong haluan nung APSA 80. Okay? Pero pa yung iba eh. They use also yung makabuhay plant, ano parang ganun. So some sort of meron lang silang ginagawang binababad din. Then yung pinagbabara na yun din yung kanilang gagamitin as pang-spray. Okay?
Then feeding plant, ano? So importante po ito. So kahit po i-consider natin na mataba yung lupa ho natin, iba pa rin, ano? Pag nagbibigay pa rin tayo ng pagkain dun sa ating mga halaman. Okay? So, isa sa mga product ho natin na pwede makatulong, ano, in feeding our plants, ano, ito po yung ating Nutri-Plant AG. Yung AG ho natin, it has 11, ano, na different kind of nutrient. Meron pong macronutrient, ito yung tatlo, N, P, at saka A. And then, we have 8, ano, na secondary and micronutrient. Okay? Ito yung zinc, iron, magnesium, calcium, molybdenum, manganese, boron, copper. Yun na po yun. Ano? So, kumbaga, jump pack na tinatawag ko natin itong ating Nutri-Plant AG. Ano? And I think wala pa siyang katulad sa market kasi nga yung mga ibang liquid fertilizer, I think nasa 8 or 9 lang yung pinaka-maximum na nutrient niyan. Samantalang yung atin, it has 11. Okay? So, kailan ginagamit yung ating Nutri-Plant AG? So, we will spray it at 20 to 30 days after pagkatanim, ano, ng mga vegetables ho natin. Then, ulitin mo lang po yung pag-spray dun po sa tinatawag nating pre-bloom stage. O di kaya ito yung mamumulaklak na si gulay. Okay? And lastly, we have also Nutri-Plant and PK. Ito naman, intended po siya sa mga fruiting vegetables, no? Kasi ang mga vegetables na itinatanim natin, ano, it classify as leafy vegetables. Pag sinabi nating leafy vegetables, kasali dito yung pechay, mustasa, ah, lettuce, including ano, kangkong, 'di ba? Pero pag sinabi nating fruiting vegetables, ito yung mga solanaceous, ano? Ito yung kamatis, talong, sitaw, ampalaya, ganyan. Okay? So, NPK is good for mga fruiting vegetables. Okay? So, pinakamainam po sprayan at fruit stage ng ating mga gulay. Okay? So, paano ho ba mag-build nung raised bed? Number one, ano, prepare ho natin yung mga gamit ho natin. So, eto, if you have enough na fan, ano, to buy yung mga materials. Pero, if you don't have, ano, we have naman yung mga DIY, ano. So, ito, number one, ano, prepare yung 2 by 12 boards or timbers 8 feet long. So, dalawang tabla na 8 feet ang haba. Yung isa naman dalawa rin na 4 feet ang haba. So, parang gagawin ho natin ditong raised bed is a rectangular form, ano? And then 12 pieces of rebar, each 2 feet long, ano? Yung rubber mallet natin, then newspaper o cardboard. Ito yung ilalatag natin sa ilalim. Okay? So, kailangan lang ho nating magtingin ano nung mainam na location. Choose the area where you will build your raised bed, ano? So, mainam kung nasa sunny day area po siya, no? Ibig sabihin, maganda ang pasok ng sunlight, ano? So, pwede yan dun sa yung side yard, ano? Front yard or even dun po sa driveway, ano? So, linisan lang ho nating mainam yung pong paglalagyan ho natin ng raised bed ho natin. And then, procedure niyan, ano, so position ho natin yung board, ano, so level, yung ground ho natin. Then, ilagay ho natin yung sa magkabila, yung both 8 feet, ano, dun sa end to end naman yung dalawang 4 feet, ano, para you can form yung rectangular na box, ano, para doon natin ilalagay ano yung pong lupa na pagtataonan natin. And then lagyan mo lang po ng mga supporting na mga pre-bar ano or yung iba naman ang ginagamit na nila is parang sa stick ano, yung mga pwede rin yung ma-improvise na stick na yan. Okay?
And then, lagyan mo lang yan ng sapat na support, ano, yung mga pre-bar or either ano, para pag naglagay ka na ng lupa mo, hindi yan bibigay, ano. Especially kung medyo mahina yung pagkakalagay mo ng pre-bar niyan, pwedeng, pwedeng bumagsak, ano, yung tabla na, ano. So, making sure na mainam yung pagkakatusok nung stick na yan or ng pre-bar na yan para mas strong po yung support, no, doon po sa mga tabla na yan na nilagay ho natin. Okay? And then yan, so bago natin i-fill up yung soil, mainam lagyan din ho natin nung cardboard o di kaya nung mga na newspaper doon sa ilalim. Okay? And after that, you can start planting your own vegetables, ano? Kung ano po yung chosen na vegetables na itatanim mo. And dito, ang tip lang na maibibigay ko is, kumbaga, you choose yung vegetables na kumbaga parang familiar pa lang sa'yo. Yung talagang kaya mo nang itanim, ano? Para mas yung rate of successful nung pagtatanim mo is mataas or maganda yung output kaysa naman dun sa magsusubok ka na nung vegetables na hindi mo pa kabisado, ano? So better na dun ka muna sa mas kabisado mo para later on, pag naging gamay mo na ang pagtatanim, then that's the time na you can try other commodities, ano? Na kumbaga parang we're just taking yung ika nga 100% na successful yung ating pagtatanim. Okay? So meron po akong ipapakitang video sa inyo, no. Ito po ay ginawa ni Mr. Pacomyos, no. Ayan. So ang ginamit niya is yung green onion, no. And gumamit siya nung plastic crate. Naglagay po siya ng support sa ilalim para hindi po lumusot yung mga lupa, no? So, simple way, no, na kumbaga parang makakapag-produce ka na nung ano mo, nung spring onion, tawag po dun. Okay? So, kumbaga parang that's an idea, no? So, alam ko naman, medyo magalaw ang utak natin minsan, ano? You can create your own ano, DIY. Okay? So, ito na. Ano ba yung mga raised bed ideas po natin? So, number one, yung square foot raised bed, ano? So, this is done by dividing the growing area into small square section, typically 1 foot per square. Ito yung kung maglalagay ka nung, 'di ba may sinasabi natin kanina na tabla ano. So dito if you have sufficient pan na kumbaga parang mga tabla na pwede mong ano, so pwede mo siyang parang gawing divider ano. So in that way kasi you can plant different vegetables ano, dun sa mga box na 'yan. Okay? It's up to you kung ano yung mga choices mo na pwede mong tanim. Ang pinaka-idea lang niyan is para ma-classify mo kung nasaan ang yung pagtatamnan nung kunyari magtatanim ka ng kamatis, tanim ka ng talong, nung ampalaya, ano pa ba yung anong pakbet? Sitaw, yan. Maglagay ka rin luya, kamatis, or something like that. Di ba? So, isang taniman lang, meron ka ng pangpakbet. Okay, then we have also yung raised bed arbor, ano? This is done by using a trellis or arbor to make harvesting veggies even simpler and to maintain them neater than if were sprout on the ground, ano? So, ito yung mainam na itanim dito yung mga cucurbits,
Pag sinabi nating mga cucurbits, ano, ito yung parang gumagapang, ano. So, pwedeng squash, pwedeng patola, pwedeng ampalaya, ano. So, pwede rin cucumber, ano, yung sa pepino. Okay? And sa mga raised bed arbor. Okay? Doon naman sa third, raised bed, ano. So, this is done by creating a stair-like structure using tiered wooden or concrete planters to grow different plant, ano? Parang may hagdan ka, ano? Parang may hagdan of vegetables, parang gano'n. Ah, parang na-adapt sa ano, sa kung merong rice terraces, parang vegetable terraces naman 'yan, okay. So, yun nga lang improvise po siya, okay. So, you can choose kung ano po yung mga vegetables na puwedeng itanim or i-cultivate with that certain ano, raised bed. And then milk, crate garden, ano, ito yung parang, ginawang video kanina ni Apple, ano. So if you have mga container, ano, mga crate, ano, na hindi na ginagamit sa bahay, so ito you can make it as a raised bed garden. Okay? Yan po yung kainaman nun. And then ito naman yung medyo weird naman, ano, no. Raised bed, ano. I think wala na yatang mga ganitong ano, mga radio na nasira na. Okay, this is done by emptying an old radio by removing its electronic parts. Then for the soil, the holes can be your drainage, ano? So, kumbaga parang ito yata yung cassette tape eh. Ito yung mga kapanahunan natin, Sir Titos, ano? Na kumbaga yung mga radio niyan, so pwede mong tanggalin yun naman yan, then you can put it with soil, ano? Then you can plant it. Parang kumbaga, lahat na puwedeng makapag-hold nung lupa, ano, na as long as may drainage siya, ano. So, puwede ho nating, gawin, ano, or kumbaga mag-cultivate nung mga vegetables on that, okay. And then concrete block garden, ito naman yung if you have, budget, ano, na you can buy yung mga concrete, hollow block, no. Dito kasi 'pag meron ka nito mas ano siya, ang possible nito mas matagal ano, yung, raised bed mo. Parang kumbaga, nakalagay na dito na parang fixed na siya ano. So, kung gagawa ka niyan, you need to decide kung saan mo talaga ilalagay kasi, permanent na siya dun, eh. Yun yung isang, kainaman ano dun sa, concrete block garden, okay. And then, ito po yung isang example ano, ito po yung sa harap nung bahay. Kasi yung ano ko kasi, yung daanan nung sasakyan ano is parang pababa siya. So makita mo yung, ah, yung yung hollow block, concrete hollow block ko talaga is parang dito sa 'pag bumaba ka umaangat na siya parang pantay lang yung ano niyan. And then, dito sa raised bed na 'yan, we put mga ornamentals 'no. Okay, and then eto naman yung, concrete raised bed pa rin ano. So, other side naman 'to, yung kanina sa side, kasi yung banda lang yung malaking gateway, dito sa banda naman is yung maliit na gate ano. So, dito parang, ginawa rito sinemento ta's nilagyan lang namin ng mga butas-butas wherein dun po namin itatanim ano, yung mga halaman. Wherein mas organized kasi na ano, yung, mga halaman, okey? So, aside sa vegetables ano, you can also plant mga ornamentals. Ito po yung mga binabanggit ko kanina. And then isa rin po yung culvert na raised bed. Kasi when we constructed yung sa deep well, yung sa bombahan ano, so parang parang merong isang natira na parang parang
culvert ano na ilalagay namin sa loob, hindi namin na gamit lahat ano. So ang ginawa ko, itinabi ko sa gilid, then I put it ng yung mga organic na mga lupa, yung kinuha ko sa mga pinagtatapunan ng mga basura. So makita mo talagang yung mga halaman ni Mrs. talagang malusog na malusog. Okay? And then ano ba yung mga gulay ano na possible or pwede ho nating i-cultivate ano sa mga raised bed garden ho natin. So, ideal niyan yung mga large vegetables and herbs. Pwede po yan. Okay? Then, basil. Pwede rin po yan. Use high quality potting medium in containers with drainage holes when growing basils on raised bed. Ginger. Ano, ito yung sa luya. Ano? So si luya naman, pwede siya kahit sa medyo shady area, ano, kasi ang ginger, di naman niya kailangan yung madami na sunlight or yung exposure sa sunlight, ano. And then lettuce, yan. So ang lettuce naman madaling ma ano 'to, ma-cultivate, you know. Kahit po sa yung iba nga ito yung ginagamit nila dun sa tinatawag nating hydroponic gardening, 'di ba? And lettuce is the easiest way na itanim, okay? And then mga 40 to 45 days lang pwede ka na umani, okay? Mustards, ano? Spice mustards, ano? Yan, plant 12 to 18 inches apart in area that gets plenty of sunlight and has fertile, well-drained soil. Okay? Yun po yung mainam dyan. Parsley, ano? So growing parsley is relatively easy because the plant can be directly sown into the garden bed. And yung kainaman yan. Okay? Then yung kalabasa, ano? Sa squash. So yan, yung sa squash, pwede mo yung ilagay doon sa yung tinatawag nating raised arbor bed. Tinatawag natin kanina. Okay? Then radish, yan, dun sa mga ano naman natin, sa mga raised bed, may nan po siya. And then, ano yung mga product na pwede ho nating gamitin? Aside dun sa mga na-mention na natin kanina during dun sa presentation ho natin on how we feed yung pong ating mga vegetables on a raised bed garden, ano. So, number one, APSA, ano? So, nabanggit natin kanina, APSA 80, soil conditioner, ano? So, aside as being soil conditioner siya, pero pang nagagawa yung ating APSA 80, it serve as an sticker, ano? Kunyari, mag-i-spray ka nung liquid fertilizer, no? So, mainam na ba rin siyang APSA 80 para mas kumapit siya. And kanina, pinag-usapan din natin dahil nga sa maliit lang yung space mo, i-use yung mga botanical ano na type nung pesticides ano, yung pwedeng yung iba kasi nagiging repellent din yung ang tawag natin doon eh. So you can also mix APSA 80 with those kind of ano mga botanical na pesticides ano. Ito yung sa siling labuyo or either yung sa makabuhay ano. Yung iba pa nga parang yung sa siling labi nilalagyan pa nga yata nung ano, eh, nung bawang or parang gano'n yung pungent na ano, na odor, parang gano'n. Parang not really to kill yung mga insekto na yan, just to repel ano, parang itaboy, parang gano'n yung ano nun, okay. And APSA can help ano, dun po sa pag-stick nung mga ini-spray ko natin. The NutriPlant SD, yan binanggit natin kanina. It is a powder form, ano, na ilagay lang ho natin, i-mix natin sa buto bago itanim. Okay? And then we have also SL. Yung SL naman, this is good for mga tinatawag natin asexual propagation. So, if you are planting crops ano using yung sariling katawan din niya, parang nagko-clone ka lang ano. Parang isang example niyan is yung sweet potato, ano, sa sweet potato, yung kanyang vines, ano, stem, yun yung ginagamit, ano. Or either if you are
planting dragon fruit. Pwede rin, dragon fruit, or either cassava, ayan, or possible sugarcane, yan, kung tatanim ka, ano, pwede mo siyang i-treat with SL, ano. Kung ang pinag-usapan naman natin is your ornamental, ano, kung may mga ornamentals nga na cuttings ang ginagamit mo as your plant seed, ano, so pwede, ano, i-soak mo lang or treat it with NutriPlant SL. Okay? And then AG, ito yung binabanggit ko kanina, it has 11 different kind of nutrients, ano. And aside from that, ano, si AG, it help din na ma-reduce yung negative effect ng abiotic stress, kagaya ng heat, freezing, and drought, and then reduce the effect of free radicals for better shelf life. Okay? So, maganda ang naibibigay nitong NutriPlant AG natin. And we have also NutriPlant NPK. Ito yung binabanggit ko kanina na mainam po siyang i-spray at fruiting stage nung ating mga vegetables. Okay? And also we have NutriPlant Potassium, ano? So kung gusto ho nating mas magaganda pa yung output, ano, mas maganda yung kalidad ng mga bunga ng mga gulay na tinatanim ho natin, can use also NutriPlant Potassium. And as well as NutriPlant Zinc, ano? So si zinc naman, ano, so increase grain formation and deep size, ano? So if you are planting mga lettuce, ano, so if you have sufficient fan, ano, so you can use NutriPlant Zinc, ano. And pagka sa gulay mo naman ginagamit, usually minimix na natin ito during sa pag-spray natin ng AG at early stage, ano, para mas maganda yung kumbaga bulas ng mga gulay ho natin. Okay? So with that, before we proceed, ano, dun po sa pag-usapan ho natin yung next topic ho natin by March, ano. So do we have question, ano, dun sa Mer group ho natin, Sir Titos? Do we have? meron tayong mga katanungan nito, iba nasagot na pero ulitin natin siya. Sabi ni Ma'am Olive, sabi niya, kung wood ang raised bed, hindi ba mabilis mabulok yung wood? It will Practical, depend dun oo sa nga, no, depende, it no? will depend, sir, sa gagamitin mong ano, kahoy, ano. Meron kasi tayong mga meron tayong mga type of kahoy din, eh. Meron tayong hardwood, meron tayong softwood, meron din yung mahirap dun pagka patay laman, yung Oo, kahoy na patay laman. Talagang baka isang season, dalawang season ka lang. Pero if you have hardwood, ano, ano ba yung mga klase Alutsina. nung hardwood natin, 'di ba? Oo, yeah. Ano ito? Mahogany, mga gano'n, Yeah, 'di ba? yes. Or ipil-ipil, mga ganyan. So, it lasts long, ano. Pero kung ano, they want na parang long Matagalan. life talaga, concrete block talaga ang solusyon diyan, okay? Isang gastusan lang, pero permanent na nandun na siya. Open ang bottom nito mo, ano, bong, ano. So, parang nakapatong na sa lupa siya, eh, no? Yung Yes, sidings yes. lang meron ka, no? Yes, Okay. hindi kasi mainam kung kunyari if you are using yung concrete block, ano, and then i-cement mo yung ilalim nito, that's not advisable. Okay. Kasi ang isang ano nun, it might 'pag nagdilig ka, ano, tapos walang drainage, baka kumbaga yung lupa mo dun is ano na siya, parang saturated siya sa ano, so mahirap, dapat talagang may drainage siya. Gaano daw And kalalim yung soil, sabi na ni Olive. ang ang Depende ideal yan. diyan, if you ano, you wish na ano, ang isang idea diyan is it's up to the gardener kung gaano Oh, kataas yung gusto niyang ilagay, ano. Kasi ang isang ano mo diyan, isang i-consider mo kung ang mga itinatanim mo is ito naman yung mga hindi siya deep rooted ba. So, kahit okay. mga one foot
ang ano lang 1 feet ang taas, that's enough ano. Pero kung yung mga tinatanim mo, ito yung medyo malalaking halaman at deep-rooted talaga yung ano niyan, so better iangat mo ng mag-adjust ka pa nung height, yung height nung ano nung raised bed mo. Ano daw ang Parang yun. disadvantage bone mo rin mga raised bed? Meron bang posibleng, hindi sa open ko na lang gagawin to except na raised bed. Sige Kasi po. baka mas effective siya. So go ahead, Bong. Ano sir, yung come again? Anong disadvantage na no raised bed garden? Kung meron ka, kung dalawang choice mo, kung yung sa patag ka o sa raised bed ka, which one will you choose? Okay. Depende sa ano mo, sa location mo. Pagka kasi ang disadvantage dun sa patag is pagka lubugin. Madaling Yeah. malubog yung air. Konting ulan lang ano, and then kumbaga nag-iipon ng tubig dun Na-erode sa yung ano mo, lupa. sa backyard mo. So yun yung mahirap kasi pwedeng ma-submerge, ano yun, mabulok yung tanim mo. Okay. Pero kung nasa raised bed ka, chances nun is nakaangat yung tanim mo. So yun yung isang advantage nung sa raised bed. Merong katanungan si Dor Santos. How do you address APIDs? APHIDS. Okay. So ang aphids kasi meron tayong dalawang klase niyan eh. Isang puti at saka isang itim na aphids ano. So those aphids is parang ano siya eh. Ang tawag natin diyan is parang kumbaga, nakakapit lang siya sa halaman, ano. Ang alam mo wala siyang ginagawa, pero ang ginagawa niyan is sinisip-sip niya yung kumbaga kung ano man yung merong ano yung halaman, kung possible mga nutrient or whatsoever, sinisip-sip niya po yun hanggang yung mga, kung nasa dahon niyan, ang ginagawa niyan sinisip-sip hanggang manilaw, mag-yellow yung dahon hanggang mamatay, ano. So usually yan yung ano. And ako ha, ang ginagawa ko, if sa garden ka lang naman ano, raised bed. Pinaka typical na makikita mo ang aphids pag nagtanim ka ng sitaw. Ayan, number Oh. one, makita mo yung white doon. And sometimes yung aphids na yan ano, ito rin sometimes yung nag-a-attract dun sa langgam. Yung mga red Oh. ants. Kasi si red ants, ito yung gustong-gusto na kinakain din nila si aphids. Kaya nga makikita mo, yung mga black or white aphids na yan, pag sisitaw, nagtanim ka, pag naandyan na si aphids, ang susunod na pupunta dyan si red ant. Yun yung ano nun. Okay? So Mm. how to control yung aphids, how to manage ano. Ang isa po diyan ano, pag manageable ka, kung meron kang malit na sprayer ano, puwede mo siyang i-sprayan ng tubig lang alone. Kasi ano naman 'yan, eh, yung medyo diinan mo lang yung pressure ng tubig mo malalaglag naman po 'yan, eh, okey? Mm. But kung talagang nasa malaking area ka, huge area ano, na kumbaga kailangan mong ano, that's the time na you can use, insecticide ano. Pero sa akin Meron pang kasi kung yeah, sige Sir Titus. meron pang may question naman si Ami Galam. Sabi niya, ano po ang purpose ng paglalagay ng cardboard newspaper sa ilalim ng lupa? Kasi nakita ka na meron kang nilagay na ano eh. Yeah, Nabanggit mo to ng cardboard o yeah. papel. Yeah, before ho natin ano, before ho natin sagutin sir yung ano, yung sa cardboard ano, ay i-continue ko lang konti yung sa aphids ano, para Please, maging please, ano, please. okay. So, iyon nga, pagka medyo ano siya, kumbaga manageable yung area, so you can spray it with water alone or either yung sinasabi nating mga botanical ano, yung parang dinikdik na sili na ibabad mo overnight, then Oh. you can spray that ano, parang maging some sort nung ano, okay. Pero pagka dun sa malalaking area na, yun na yan, yung you can use, insecticide with Apsa By the way, yung iba nga, sir ano, eto hindi na siya ano ha, parang parang out of, ano na hindi naman natin talaga nire-recommend supposed to be. Pero internally, ano, I know, itong meeting naman natin is, exclusive naman ito. Yung iba kasi na ginagawa, pina-practice,
ah, instead of tubig lang, alam niyo po yung LOC natin? Right, Yeah, sometimes they use that. Parang kumbaga parang right, parang right. ma-wash out Oo, lang. Hindi naman siya yeah. totally na ina-advise na Biodegradable kasi siya, yeah, no? hindi naman natin ina-advise dun sa mga ano, kasi mate-technical na tayo ng FPA diyan. But internally ano, so yung iba kasi shine-share ko lang. Yung iba kasi they ano, they also use that ano, parang ano. Kumbaga dalawang purpose na Natatandaan ko yun. bong na nag-start kami, yung pinanghugasan ng disc drop tsaka LOC binubuhos namin sa halaman yan eh. Yeah, Pero yung sabi sa nila. atin lang yun, very ano Yeah, siya yeah, eh, yun lang very yun. effective Kasi eh. technically may ano tayo diyan. May Oo. ano tayo diyan, may lapses tayo diyan sa FPA. Oo. Okay. Meron pa rito tanong si Ryan, Sir, sabi niya, yung are there sa any plants that can be grown to eliminate mosquitoes naman daw? before that, sir, yung sa cardboard muna. Baka Yes, yes, makalimutan. please, yes. Yeah, I Sige, think, Bong. yung dun sa cardboard naman, sir, ano, para just to, ano lang, kumbaga, para maging support lang din siya dun sa ilalim. So, bakit cardboard o Oh, di kaya baka yan newspaper ang ginamit natin? Kasi mga biodegradable daw eh. So later on, hindi siya magiging, kumbaga parang hindi siya magiging hindrance para yung tubig ma-drain, kumbaga yung ugat ng halaman natin hindi siya maging hindrance para ma-block niya yun ano kasi ano to eh, biodegradable. Ang purpose niya lang nun is para kumbaga parang hold lang niya yung mga lupa ano, especially kung may yung pagkakalagay mo ng yung pagkakalagay mo ng tabla mo is hindi pantay yung hindi masyadong flat yung right, surface right, mo. So right, possible pwedeng right. lumusot yung mga ibang lupa doon. Parang ganon. Parang it's a matter of ano, parang support. Okay? Then dun Meron ka, sa question naman ni Sir Ryan ano, oo, yes, sa please. mosquito ano. So we have mga trees ano or we have mga plants na nagse-serve as ano eh, as repellent. Isa sir yung marigold. Marigold is an ornamental. So that's good na pang repellent siya nung ano ng mosquito. Then we have also yung neem tree. Alam niyo yung neem tree? Ano po yung puno? Puno siya pero pagka kasi namulaklak siya parang ano bang amoy nun? Parang amoy Clorox yata yung yung bulaklak nun sir. Pero it's good na kumbaga parang repel siya nung mosquito. Yung mga ganung ano tanim. And I think Thank you, Bong. I'm not really sure sir kung yung lemongrass kung nagiging ano rin siya. Kung repellent Nagiging siya. repellent din siya. But I think meron din. Saka yung ano pa sir, isa pa yung oregano. Oh, Mm. okay. Parang Salamat, doon sa Bong. mga herbs naman na 'yun. Sige. How about citronella daw, sabi ni Matetri ko. Puwede siya, puwede. Pwede, no?